Okay, simulan natin ang kwentuhan. Let's first react sa trailer kasi we haven't heard from you nung lumabas yung trailer. Anong reaction nyo doon? Direct chat, ikaw na. Pag ganun ka, pasalta ka na yun. Sige, sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer, lalo na yung, yung huling scene. Yes, like napa-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko, 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Ay, yung oo madami nga, kami. madami kayo. Yes. All-star cast. Parang bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Ah! Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Wow! Sino ako doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na lang sa movie. Tsaka watch nyo lang ang trailer for more views. Panahirapan ka ba dun sa eksena na yun? Yes, super talaga. Talaga? Yung buong eksena na yun, yung ang haba kasi nun yung Okay. pinakakinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oh. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung pagsabi kong wala siyang pakialam. In fairness din naman kay Paolo, talagang ganun lang siya. Alright, Ganun lang that's siya. it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang exciting panoorin and nagulat ako na may mga nilagay dito. So, sobrang bitin pa. Kumbaga, naiisip ko yung mga shoot namin, mga eksena. Napakarami pang magpapatawa, magpapakilig, and magpapagulat sa mga viewers natin. So, kung nagustuhan nila yung trailer, 100% mas magugustuhan niyo po yung pelikula. Eh, ang tanong kasi dito, may nag-text na agad sa akin, bakit daw ang gwapo mo? Doon sa trailer. Yes, Kahit Ano, sa personal. filter lang yun. Filter. Bigyan ng filter Pero sabi na ni talaga. Wilma, mabango. Ay, mabango ang kuya natin. Kahit ang haling tapat. In fair, Kim Chu, ikaw ba yan? Sorry, girl, sorry. Wilma, reaction mo sa trailer. Ay! Totoo talaga yung reaction ko kasi sabi ko kay Direk kailangan ko ng POV. Yan. Eh, nung tumayo si kuya, nagkasala ako sa asawa ko. Ay. Kasi nakahubad si kuya. Hi! Hi! Gusto ko maging Kim Chu ng mga panahon na yon. Inggit na inggit ako kasi I'm just watching. Oh! Okay, alam kong excited ng ating mga kasamahan sa press na magtanong ng kanilang mga questions para sa inyo. Let's go. Let's begin our Q&A. Siguro I'll start off with Prime. Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi ito nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko na sawi. Tapos sanabi niya, bakit ba lahat pag nagseseryoso na ako, bigla na lang silang nawawala? Sabi Oh! Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Pag seryoso na niya. Pag sineseryoso na, bigla na. Tapos? Siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko lang na literal na nawala yung sinasabi niyang person. So ayun, kaya doon nag-start yung concept. Oh, so parang may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano niyo naman to sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan niyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun, sobrang fun, sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit True Blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Tapos parang sobra kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, so doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikulang to. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie, kilig to the bones talaga siya. Non-stop. Non-stop. Start to finish. Yes. Oh, Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakakilig talaga kasi kagaya kami, yung mga partner. So may mga moment talaga na parang, ay, nakakakilig. Parang feeling ko nga nung mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito? As Patrick said po, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako kasi parang hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan mo talaga ilabas kasi kilig talaga siya. And it's all
good vibes and happiness and love talaga. So, while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out on the script po. Sorry, mag-base lang ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip nung gustong-gusto ko na talagang makipag... Nako. Ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Miss Carmi, our creative head sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag naging-meetings kami. Siyempre with Direct Chad din. So yun, so parang binalikan namin, kinalkal namin kung ano ba pain ng mga characters nito. So doon din siya lumabas. Lumabas yung dialogues na yon magically. Pili ko may reason bakit niya na bulalalas yung ano na yun, eh, no? Yung line na yun, eh, no? Mga thoughts ni Sari yun, ha? Hindi madami. ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linyang yun. Ay, talaga? Hindi naman yung hindi naman yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Okay. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Direct. Okay. Pages. Ang haba nun, 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan doon, gusto ko rin naman. Like, Abangan nyo, hindi lang yung mismong salitang yon na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. even the real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Kaya ayoko siyang basahin ng paulit-ulit. Kasi nakakaiyak siya. Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sancon. Alan, ako na magkatanong ng question mo. Okay, for Kim Chu and Paolo Abilino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, Kuya Alan. Of course, there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course, you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na nga, ang ginawa na lang namin, parang trinay na lang namin pagandahin yung material and of course, pati yung performance namin para maiba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV and sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi manonood ng sine eh. Kailangan mong papuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastusin para manood ng pelikula. Kaya sobrang kinakabahan, of course. And sobrang nanginginig na sana, Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, huy! Tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sasabihin nila, worth it panoorin ng My Love Will Make You Disappear. Speaking of tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gaano kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad-agad naman din naman, Kuya Alan. Iyaan mo na eh, naman talaga yung... Mainit-init naman talaga ang ano. Gaano? Medyo mature rin kasi yung pagtackle ng roles dito and pati yung characters namin ni Jolo and ni Sari. So, medyo mature rin yung pagtackle when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan nyo na lang sa sine. Pero sanay na. I say that... Hindi naman. No, Dami wait. naman sasanay. Wait, kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. In Linlang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin, parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang 100 tao Ang yung dami namin nanonood sa set. 100 tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na para one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka alam mo na. So minsan sinasabi ko na lang kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay, hoy! Oy! Teka lang. Kaya pala lagi kayo nasa tent, no? Nagre-rehearse pala kayo. Kaya pala pag tinatawag namin kayo, hindi kayo As much as sumasagot. possible, one. Kaya pala, bawal pumasok doon, tent nyo lang. Pinapractice lang namin kung sino yung gaganon. Charot lang, hindi. Para mas maganda one Ay, take. nabubulol. Nahihirapan ako sumagot. Oo, kasi this is such a very important matter.
Yun. Kaya, So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. yung line. Direct, take one. Yung mga ganong scenes. Oh, more or less. Take one. Meron dun na... Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung baka kami na. Okay. Next is from... Thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry nyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang. Ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya ng from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, Parang matured na kasi now di ba? yes, masasabi ko na lumaki ako siyempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na. Pangatlo na rin to. Per decade kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to... Di ba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? Yun ang tanong. Baba yung decade. Yeah, so yung experience ng kilig ay Na-master mo na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede pa naman ako mag-love team ng 40s. Uy, sobra na wag naman na sana. Thank you, Kim. For Direct Chad, mula pa rin kay Jeffrey, kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient ng pelikulang to. Sila mismo. Hindi ang Pao. Pero Kim were Pao. there Tunog na ang Pao adjustments? Were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics naming tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. So, iba yung atake namin dito ng tatlo. Oy, that's true ha. Iba yung kilig ng 20s sa kilig Yes. ng 30s ha. Oo. Did you consider then, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s. Yes, feel ko, yeah. Parang mas yung ganong age, ng maturity of love, ang mas todong nakaka-relate dito sa kwento natin. Pero alam mo, I don't know, Pao and Kim, if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. Diba? Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Kasi, kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag nagtititigan silang dalawa, nagkatitigan na naman yung mga ate, kuya ko. Oh, cute. Cute sila. Nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos ganon? Hindi ko alam. Wow! Tuwing kailan mo ba ako tinititigan? Pag may intent. Intent na mag-throw lines or mag-linear or kain na tayo or rehearse muna tayo. Oo nga pala, nag-share kayo ng baon. No, Kim, no? Adjust baon no? Di ba? Ay, grabe yung adjust mo. 3 kasi yung ulam ko. Wow, daming ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay. So, ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Yes. Ina-analyze ko yung trailer Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari saka ni Jolo. Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin medyo mamamamay yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo minsan may pagka-serious mataray pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi. Yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak.
Tapos, siguro ang masasabi ko, kung yung role namin... Kapit-bahay. Yes. Same village. What's the Same. name of the village? Tahanan Homes. Tahanan Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF. Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro gatong kami. Makikita mo kasi talaga na... Konsentidor? Oo, konsentidor eh. Kasi in real life, Diyos ko, bagay na nga itong dalawa to. On-screen talaga. Parang kailangan ng konting push para magtalagang ano na eh. Parang magbibigay ng konting mali siya. Yung mga gano'n na datingan. Pag masyadong sweet, oy, pwede na lagyan ng mali siya yan. Yung mga gano'n. Yun ang role yung dalawa dito. Kayo, mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya niya ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang Deaf. Oh. So ako naman po yung talakerang live-in partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindihang dalawa. Ang challenging yung role ni Benj. Yes, super. Oo. Pero paano kayo mag-a-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila eh. Parang yung communication, ibang background and all. So Nami-mirror? Oo, nami-mirror and all eh. And parang in reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Si Kim, magagana. Tama. Sing Oh, pogi kiss ka din. kayo, kiss kayo, kiss. Ay! Kayo nga. Ano na raw ga? Ayaw nga tayo. Sa movie. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung or ni Ate nag-announce Kim eh, Chiu. di ba? Opo, Painlabin. painlabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksenang yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, meron akong asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita naming mag-asawa na dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit macho dancer siya, and online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan eh. Rumakit pala. Sumasayaw siya ngayon, rumarakit. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Koya dyan. Oo. Sari naman, public, parang teacher, employee, government employee. Ano bang role niya? Yes, government employee Okay, siya. oo. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oy, Marriage certificate. certificates, Yes. oo. Tapos siya sa Wisha. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahalang The irony, jojoaan. no? Yes, jojoaan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. dire-discourage mo. Parang alis na, Oo, parang ganun. Cute, galing. Si Jolo naman, ano siya doon? Parang biker, nakita ko may, di ba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Yun lang muna. Okay, negosyante. Ang tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez. Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Gasman. Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintanar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Miko Del Rosario. Kompleto, full force. Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may question sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila, no? Parang, Check ano nyo na yung lang. Got to Believe? Uy, maganda yun. Maganda yun, maganda yun. Oo. Di ba? Ay, Kasali ako sa movie na yun. Galing mo Oo nga. doon. Ay, wow. Ikaw pala yung partner Haligi ni... talaga to eh. Better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay.
Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So, kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So, lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko, Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, mapapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Well lang, ako lang naman. Absorb ko lang naman habang nagkasalta si Patrick.